Binigyan ka ng lalaking hindi nag-cheat pero walang emotional intelligence. Hello guys! Kumusta po kayong lahat? Naririto muli si Sitio Vlogger sa kanyang panibagong mga spin, hugot at mga tuklab. Ngayon guys, alam kong marami makakarelate nito. Ito po ay isang tungkol sa usapan sa lalaki. Hindi siya nangangaliwa or nag-cheat, pero parang wala siyang nakikita sa'yo or parang manhid siya. Ngayon guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po kayo sa aking channel at kung magustuhan po ninyo, pakishare po ang aking mga video at para malaking tulong na po yung kay Sitio Vlogger, palambing na lang po. Thank you guys! Ngayon simulan na po natin. Sabi nga, hindi lahat ng relasyon nasisira dahil may third party. Minsan, nasisira dahil walang marunong makinig, umunawa, o makiramdam sa bawat isa't isa. Yung bang tipong faithful nga, pero kapag umiiyak ka, nagtatampo ka, hindi niya alam kung paano ka yayakapin. Hindi niya alam kung paano ka aamuin. Or aamuin ka nga ba, iiwan ka na mag-isa. Hindi ka nga niluloko. Pero parang wala ring pakialam sa nararamdaman mo. May mga lalaking sobrang loyal. Pero emotional distance. Tahimik sila kapag kailangan mo ng lambing. Walang reaksyon kapag kailangan mo ng reassurance. At ikaw na lang palagi ang umiintindi, umuunawa, at ikaw rin ang nagbibigay ng pag-a-adjust sa bawat relasyon ninyo. Ikaw ang lumalaban. At habang siya, akala mo ayos lang, kahit hindi naman. Minsan, ang gusto lang ng babae ay maunawaan at hindi laging solusyonan. Hindi lecture, hindi panunumbat, kundi isang simpleng naiintindihan kita, nauunawaan kita. Nandito lang ako. Yan ang mga salitang kahit kailan hindi mapapalitan ng kahit anong bagay sa mundo. Kasing halaga ng loyalty, emotional, connection. Dahil kahit gaano ka pa ka-faithful, kung hindi mo kayang iparamdam na mahalaga siya, na importante siya sa'yo, ang mahalaga ang damdamin ng kapareha mo. Yung bang nararamdaman mo pa rin siya kahit mag-isa lang siya sa relasyon. Para sa mga lalaki, hindi sapat ang hindi ka lang nanluloko. Matutong makinig, matutong umintindi, matutong magpakita ng empathy. At sa mga babae, hindi mo responsibilidad turuan isang tao kung paano ka dapat mahalin. Kung paulit-ulit kang nagpapaliwanag at paulit-ulit ka pa rin hindi pinakikinggan, hindi ka mahina, kundi napagod ka lang. Sabi nga, minsan ang tunay na lakas ay ang marunong bumitaw sa taong ayaw matutong makinig. Alam nyo guys, maraming makakarelate sa ganitong sitwasyon. Alam ko marami mga ganitong nangyayari sa atin, lalo na sa mag-asawa. Especially po sa isang mag-asawa itong topic po natin ngayon. Maraming pinagdadaanan ng ganito na kahit yung bang, kahit nahihirapan ka na, nasasaktan ka na, or umiiyak ka na sa harapan niya, parang wala lang sa kanya. Hindi mo maramdaman na yung
pagkikare niya sa'yo na yung bang kagaya sa isang babae, sa isang babaeng kagaya ko. For example ho sa akin, kapag ako umiiyak, isang dampi lang ho sa likod ko, pakaramdam ko, nasa safe na ako. Yung bang mahalaga ako sa kanya, hindi ko kailangan ng maraming salita. Or kaya pag nag-aaway kayo, isang sorry lang, lahat makakalimutan mo. Kasi ang isang sorry lang ho napakalaking bagay na po yung para sa amin ng mga babae. At kung yung lalaki ay marunong mag-sorry, no need to maraming salita, ipaliwanag, di ho ba? Dahil ang babae, isang salitang sorry at isang yakap, isang halik, pakaramdam mo punong-puno na or mahalaga ka para sa kanya. At kagaya ko, isang simpleng babae, isang simpleng naghahanap ng pagmamahal, at isang simpleng na alam ko yung pupuntahan ko ay yung magiging safe ako sa lahat. Na kahit anong away nyo, na kahit hindi kayo magkaintindihan minsan, pero hinahangad rin namin mga babae na hindi mo kailangan ng maraming paliwanag, hindi mo kailangan maraming tsa-tsa-tsa para lang maunawaan mo. Maunawaan ka. Say sorry, isang hug, isang kiss, sapat na. Dahil ang mga babae, napakasimple lang. Ang kailangan lang nila yung assurance. Assurance na kaya mo silang intindihin, kaya mo silang unawain, kaya mo silang mahalin. Or, nandiyan ka, handang makinig kung anong nararamdaman ng isang babae. Marami hong sa ganitong sitwasyon lalo na ho sa may mag-asawa. Dahil ako minsan sa aking past sa may ex-husband, ganyan ho ang nangyayari sa akin. Kahit sabihin ko ang gusto ko, sabihin ko ganito, kasi alam kong mali. Na kahit anong gawin kong paliwanag, at kahit anong ipaintindi ko, dahil alam kong mali. Dahil ako, pag nakikita ko po ang isang mali, talagang mali para sa paningin ko, ipipilit ko pa rin sa sarili ko yun, para sa ikatutuwid, mostly sa isang pamilya. Kaya nung nangyari sa amin, ngunit tumating sa punto na nagsawa na rin ako. Nagsawa na akong paulit-ulit ma-explain. Sasawa na akong makita nilang lumuluha. Nagsawa na akong masaktan. Ang akin lang, say sorry or hindi ko na uulit. Just only like that. Done. Kakalimutan ko ang lahat. And then I will start again. Paulit-ulit ng paulit-ulit ganun ang situation. Kaya, wala. Kailangan ko ng pakawalan. Hindi sinasabing ikaw'y mahina or talunan ka kapag ikaw'y pinakawalan mo ang isang tao. Ang isang taong malapit sa'yo, lalo na sa isang pamilya. Oo, mahirap. Dahil lalo na kung may mga anak ka. Pero hindi ka wala na mahina ka. Talunan ka. Dahil kung sobra na yung pagbibigay mo sa kanya, sobra na yung ganito mo, lagi na lang ikaw. Walang mangyayari sa atin, walang mangyayari sa isang relasyon. Ano guys? Ito lang ang konting sharing ko. Ito ay yung isa pa. Part 2. Spoken. Hindi lahat ng babae ay may lakas ng loob na lumayo agad sa sandaling hindi na siya iginagalang. Pero kung nailoko ka na, huwag kang mag-atubiling umalis. Walang drama, walang magmamakaawa. Puro respeto na lang sa sarili mo. Piliin mo ang sarili mo dahil ang babaeng hindi lahat ng babae ay may lakas ng loob na lumayo agad sa sandaling hindi na siya iginagalang.
Pero kung niloloko ka ng paulit-ulit, huwag kang mag-atubiling umalis. Walang drama, walang magmamakaawa. Ang tanging dala-dala mo lamang ay ang respeto sa sarili mo. Piliin mo ang sarili mo dahil ang babaeng alam ang kanyang halaga ay hindi mananatili sa isang relasyon o sa lugar kung saan siya ay binabastos. Kapag naloko na ng isang lalaki, pinili niyang saktan ka, hindi yun aksidente. Isa yung desisyon at kung nagawa na niya yun, na minsan pa, huwag magtaka kung uulit-ulitin niya. Tandaan po natin ang pagpapatawad sa isang manluloko ay hindi garantiya ng pagbabago. Pero ang pag-alis natin, ang kaakibat nun ang sigurado ang kapayapaan mo. At hindi ikaw ang problema kapag ang taong hindi marunong rumespeto. Yan yung salamin ng iyong pagkatao, hindi ang halaga mo. Kaya huwag kang magmakaawa, lumakad ka ng palayo na may respeto sa sarili at dignidad. Protektahan mo ang iyong kapayapaan dahil ang tamang pagmamahal ay hindi kailanman ipinararamdam sa iyo na ikaw ay kulang o hindi sapat. Dahil alam ng kanyang halaga ay hindi mananatili sa lugar kung saan siya binabastos at wala ng respeto. Minsan ang pagpapalaya ho ay hindi talunan o hindi kahinaan ng bawat isa sa atin. Dahil ito ay nagpapakita lamang na matapang ka, na kaya mong panindigan ang sarili mo kung ano man dumarating na pagsubok sa buhay mo. Ang pagluha natin minsan o madalas, yan ang nagbibigay sa atin ng kapanatagan upang tayo ay muling bumangon. Ito'y nagiging daan upang tayo laging lalong lumalakas, tumatapang para harapin kung anong hamon ng buhay natin. Kaya po, hindi natin kailangan magmakaawa. Hindi natin kailangan humabol sa isang tao na kung kailan wala ng respeto sa iyo at paggalang, ang tanging natitira na lamang ay ang pagbabasta sa iyo. Kaya, ang isang taong ganito po ay kailangan natin pakawalan at hindi kailangan panindigan. Humayo ka, lumakad ka ng tuwid. Tumingin ka sa malayo at isipin mo ang sarili mo. Dahil yan ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Paano guys, hanggang dito na lamang si CJ Vlogger at maraming pong salamat sa lahat ng mga nagsusupport sa aking channel at sana may maunawaan po kayo sa aking content sharing at sa mga spoken ko. God bless guys, everyone. Bye! Love you!